Kahit ang nakaraang master ay hindi naglakas loob na harapin ang matriarka ng Myriad Insect Pavilion ng harapan. Nakita ang buong pangyayari. Ngunit ngayon, hindi lamang kayang harapin ng master ang babaeng iyon ng direkta, seryoso pa niya itong nasaktan ng hindi pinagpapawisan. At pagkatapos pumasok ako sa silid ng matriarch upang gawin ang misyon ko, tinignan ko rin ng maigi kung gising pa ba ang matriarch. Ngunit sa nakikita ko mukhang malalim ang tulog niya. Paano siya naglakas loob na atakihin ang aking minamahal na master? Gusto ko talagang wakasan ang babaeng iyon. Kalimutan na, dahil hindi siya agad pinatay ng master, tiyak na may pakinabang pa siya. Ang bagay na ito ay may malapit na kaugnayan sa mga nakal-alasong insekto sa katawan ng master, hindi ako maaaring kumilos ng padalos-dalos. Subalit sa paghahanap ko mga storybook lamang ang nakikita ko. Nagpatuloy ako sa paghahanap. Ngunit, ang nakita ko ay puro mga storybook pa rin. Nasaan ang mga sikreto ng Myriad Insect Pavilion? Bakit walang kinalaman sa mga nakal-alasong insekto? Wala bang magawa ang babaeng ito na kapaki-pakinabang? Hanggang sa nakita ko ang isang kahon na nakatabi sa sulok, kaya naman agad ko itong sinuri upang pagmasdan pa ito ng maigi. Mas mabuting may mahanap na kapaki-pakinabang dito. Ngunit, nagulat ako nang may biglang may nagsalita kaya napalinggan ako. Umiikot ang ulo ko, akala ko mamamatay na ako. Ang matriarch ay nagising, sa masamang banggangot, ngunit, hindi ko makakalimutan ang mga bagay na naranasan ko, higit pa roon, mas hindi ko makakalimutan ang taong nagsalita sa mikropuno, at ang mga pangit na nilalang na nais kumuha ng larawan ko, pati na din ang mga pangit na taong nakita ko doon. Talagang kakaiba ang lalaking ito. Gumagamit ng mga kagamitan sa pagpapahirap para sa kasiyahan, ang mga Diyos ay nasa lahat ng dako, at ang bagay na iyon na lumitaw sa huli, maaari kaya itong isang multo mula sa underworld. Teka, sa tingin ko, may nabasa akong katulad nito sa isang libro. Agad kong nakita ang librong sinasabi ko. Bakit parang may nakialam dito? Nagiging tamad na ang mga taong ito sa kanilang paglilinis. Habang nagbabasa ako ng tahimik, hindi ko man lang namalayang may tao pala sa likuran ko. Si Zier ay nagtataka, hindi mo napansin ito. Ang kaso hindi ko makita, ang page na binasa ko noon, ay sa wakas nahanap ko rin. Ngunit habang ako'y tahimik sa aking silid bigla naman na may pumasok dito. Matriarka, gising na kayo, sabi ng manggagamot, labis lang daw kayong natakot at nagreseta ng gamot na pampakalma. Nasaan na ang taong iyon ngayon, sino? Yung nagpawalang malay sa'yo. Pagkatapos mong mahimatay, ikinulong ko ulit sila sa piitan, ano, dali, kunin mo sila dito at gamutin ng mabuti. Huwag, sandali, ako na mismo ang mag-iimbita sa kanila. Napunta tayo sa piitan. Lazy Way, dapat kang humanap ng paraan para makatakas ka agad. Kung tatakbo ako, isisisi sa iyo ang lahat. Saka, alam niya kung saan ako nakatira, hindi makakatulong ang pagtakbo. Hindi ka ba makagalaw, o tumira sa ibang lugar, hindi mo naiintindihan, kakaiba ang ugali ng matriarka, palagi siyang kumikilos bago magsalita. Kapag nagising siya, baka ipapakain ka talaga niya sa mga insekto, ang brutal naman, pero sa lakas ko, mahirap sabihin kung sino ang lalasunin. Matriarka, dahan-dahan, kagigising mo lang, naisip ko na baka may masamang balak ang matriarch kay Lazy Way. Nako, sinabi ko na sa iyo, isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Oo, kasalanan ko ang pagdulot ng ganitong kalaking pagkalito. Paano ang iyong disipulo? Kasalanan ko rin na hindi ko tinanong ang kanyang pagkakakilanlan noon, hindi mo pwedeng sabihin iyan, ang pakikilahok ay sinadya upang maging pagsubok sa pamamagitan ng apoy. Kung lahat ay magiging madali sa kanya, ano ang punto? Anong nangyayari? Ha? Shankyo, bakit nandito ka pa rin? Shu, huwag mo akong abalahin habang nakikipag-usap ako kay Manager Lee. Kaya naman agad akong pinalabas sa lugar na iyon, at labis rin akong nagtataka kung, ano ba talaga ang nangyayari. Manager Lee, magkape ka. Hindi mo kailangang maging masyadong magalang, matriarka. Ang laki ng pinagbago ng iyong ugali, sa totoo lang medyo nakakatakot. Nako, nagtatanim pa rin ba siya ng sama ng loob tungkol sa ginawa ko sa kanya kanina? Ang taong ito ay malamang na isang Diyos mula sa kalangitan,
hindi natin siya dapat muling insultuhan. Ah, Master, hindi, immortal, kamahalan, naging bastos ako kanina. Patawarin mo ako, samantalang ito ang naging reaksyon ko sa ginawa ng matriarch. Alam ko na kung sino ka. Nabanggit ni Chenkyo ang iyong hindi kapani-paniwalang mga kasanayan. Kung handa kang magbahagi ng ilan sa iyong karunungan, ang Myriad Insect Pavilion ay maglilingkod sa iyo, susundin ang bawat isa mong salita. Nakilala mo ang pagkatao ko. Ikaw, maari bang isa kang die-hard fan ng Demon Lord Ziwei, gusto mo ba akong kontrolin gamit ang mga insekto o ano? Samantalang kami ang mga nag-aalala kay Awei, dahil sa matagal na pagkawala, ay labis ang tuwa nang makita siyang bumabalik. Pinagmasdan ko ang mga kasamahan ni Awei, at masasabi kong mababait silang tao. Master ng Ironclad Sect, matagal na tayong hindi nagkita. Nabalitaan ko na nagkaroon ng bagong kaibigan si Chenkyo, kaya naisipan kong imbitahan si Manager Lee sa aking lugar. Nakalimutan kong ipaalam sa inyong lahat, iyon ang aking pagkukulang. Matriarch, huwag kang mag-alala, sinabihan na kami ni Chenkyo, ano ang nangyayari sa babaeng ito? Bakit biglang nagbago ang kanyang personalidad? Alam ng lahat na ang matriarch ng Myriad Insect Pavilion ay sadyang hindi mahuhulaan at eccentric, at pinakakinamumuhian niya ang mga lalaki. Ayon kay Chenkyo, kapatid na Awei ay malinaw na kinuha sa pamamagitan ng puwersa. Mananatili ako sa ini Manager Lee sa loob ng ilang araw. Napakaganda, maligayang pagdating. Ngunit ngayon ay tinatrato niya si Brother Awei ng maayos, masasabi mo pang ang labis siyang nagbibigay pansin. Master, dahil naibalik ko na si Manager Lee, kailangan ko ring kunin si Chenkyo at bumalik na rin, bago iyon, gusto kong magkaroon ng pribadong pag-uusap kay Manager Lee. Maghintay ka muna rito, kukunin ko ito para sa iyo, sige, salamat. Heto na, narito na lahat, paano mo ito ibabalik, dahil sa ang immortal na ang nagbigay nito, tatanggapin ko na ito ng walang, hiya. Maganda ito, maraming salamat, Manager Lee. Magdadala ako sa iyo ng mga bago sa hinaharap. Akala ko mayroon kang malalim na galit na nagtulak sa iyo na gumamit ng mga insekto sa akin, ngunit lumalabas na gusto mo lang ng ilang mga pamamaraan. Ngunit ang mga pamamaraan ba ay talagang napakabihira sa kanilang mundo? O ito ba ay isang kaso lamang ng pagiging bihirang nagpapahalaga sa mga bagay? Sa paraan, Manager Lee, tulad ng napag-usapan natin dati, sa ano mo kailangan ang tulong ko, hanggat kaya kong gawin, tiyak na tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Gusto kong alisin mo ang mga nakal-alasong insekto sa aking katawan. Mayroon kang mga nakal-alasong insekto sa iyong katawan. Ano pa kung gayon, hindi ba niya ako nakilala kung sino ako? Bakit siya nagtatanong ng ganitong uri ng tanong? Sa totoo lang, kung hindi dahil sa mga nakal-alasong insekto na ito, hindi ko na kailangang magbalat kayo bilang isang ordinaryong tao. Talaga bang napakalakas ng mga nakal-alasong insekto ko kaya kahit ang mga immortal ay walang magawa tungkol sa kanila? At sino ang naglakas loob na gumamit ng mga nakal-alasong insekto sa gayong figure? Bakit wala akong kamalay-malay, ngunit nagulat ako, dahil walang reaksyon ang katawan ni Awei? Anong problema? Mayroon bang problema? Kailangan ko bang inumin ang gayong potion? Oh no, siguradong nagdududa siya na ayaw kong alisin ang mga insekto. Hindi pwede, isang bagay ang pagtaksil sa tiwala ng iba, ngunit hindi ko kayang taksilan ang tiwala niya dahil ang pinagtataksilan ko ay hindi lamang tiwala ng isang tao, kundi tiwala ng isang Diyos. Dahil dito ako'y agad na lumuhad sa harap niya, ngunit tinanong niya ako kung ayos lang daw ba ako. Kaya't ngayon, nagtataka ako, kung paano napunta ang mga bagay-bagay sa ganito. Kalimutan na ang pagbawi nito, hindi ko nga mahanap kung nasaan ang mga nakal-alasong insekto sa kanya. Hindi mo rin mababawi. Ibig bang sabihin niya ay sinubukan na niya ang maraming paraan para sirain ang sumpa, parang desmayado siya sa akin. Oo, paano ko nakalimutan iyon, guwapo pala ang nag-rare cup nito, nakalimutan ko naman iyon. Ang lalaking ito ay hindi ordinaryong tao. Ang lugar na dating kinalalagyan niya ay marahil ang maalamat na banal na kaharian o celestial na kaharian. Kahit ang isang Diyos ay nasumpa. At hindi kayang sirain ito. Naglakbay siya sa iba't ibang mundo na sinusubukang sirain ang sumpa. Napunta sa mundong ito.
Natagpuan ang Myriad Insect Pavilion. At ibinuhos ang kanyang pag-asa sa akin. Kung matutulungan ko siyang sirain ang sumpa, hindi ba't ang Myriad Insect Pavilion ay magiging kagalang-galang sa lahat? Paumanhin, ngunit ang mga nakal-alasong insekto sa iyo ay hindi ordinaryong nilalang. Sa kasalukuyan kong mga kakayahan, natatakot akong hindi ko ito kayang bawiin. Pero huwag kang mag-alala, babalik ako at agad na hahanapin ang mga sinaunang teksto. Kahit na kailangan kong subukan ang bawat pamamaraan sa mundo, hindi kita bibiguin. Sige kung gayon, talaga bang hindi maaasahan ang mga tao sa Myriad Insect Pavilion? Hindi man lang nila kayang bawiin ang sarili nilang mga sumpa. Bagamat hindi ko ito kayang sirain kaagad, marahil ay kaya kong pag-aanan ito ng kaunti. Pakiusap, ilarawan mo ang iyong mga sintomas ng detalyado, walang masyadong espesyal na sintomas. Sa una, paminsan-minsan kong naigagalaw ang aking mga kamay, ngunit pagkatapos ng ilang beses, hindi na ako makapagtipon ng anumang lakas, hindi ko maipasa ang aking panloob na lakas para magsanay ng martial arts, ngunit medyo matatag ako laban sa mga atake, sa ngayon, wala pang nakakasakit sa akin. Para ganap na matakpan ang banal na kapangyarihan ng isang Diyos, gaano kaya kalakas ang nakal-alasong insekto na ito? Noon, ang insekto na naghihiwalay ng kaluluwa na ginamit ko sa Demon Lord Z-Way ay halos 10% lamang ng kanyang kapangyarihan ang natatakpan. Kung unti-unti kang nawawalan ng lakas, maaaring may kaugnayan ito sa pagtatakip ng iyong mga meridian. Ang paggamit ng iyong panloob na enerhiya pagkatapos mong maghirap ay magpapatindi lamang sa pagsalakay ng mga insekto, na kalaunan ay magtatakip sa iyong mga meridian. Kaya naman pala hindi ako makapagtipon ng kahit anong lakas ngayon, kaya iyon pala ang nangyayari, kaya hindi ko na magagawang linangin ang aking mga kasanayan mula ngayon. Well, hindi ako masyadong pamilyar sa pagsasanay ng martial arts, ngunit napansin ko na may isang babae sa iyong tabi. Ang pangangatawan ng babaeng iyon ay tila medyo espesyal, baka gusto mo siyang dalhin sa Kungchan Temple. Mayroong isang matandang monghe doon na maaaring makatulong sa iyo, Kungchan Temple, baka mo. Pagod na ako, Senior Brother, bilisan mo. Malapit na tayo. Madali para sa iyo na sabihin, ako ang nagdadala ng lahat ng bigat na ito. Ako bilang si Kalbo, ay nagulat nang makita kong may lumilipat sa itaas ng kalangitan. Kaya ito pala ang Kungchan Temple, dinadala ko ang aking master patungo sa Kungchan Temple habang hawak ko ang kanilang mga kamay. Ang tanawin ay napakasarap, napakagandang lugar. Ang kasanayan sa Ganesh Shaoxuai ay talagang madaling gamitin para sa paglalakbay, habang ako, bilang isang bata, na hindi pa sanay sa malalayong paglalakbay, ay labis ang nadaramang pagod sa puntong ito.